Hello pong muli mga kabayan, mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Excuse me po. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Vice President. Sinagot niya na po mga tambay, sinagot niya na po yung issue po dito po kay Attorney Capman mga tambay, kay Nicolas Capman, dito po sa pagiging abogado po ng dating Pangulong Duterte dito po sa ICC. Pakinggan po natin ang ating Vice President dito po sa kanyang pahayag, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin. Kay FBR, regarding po dun sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po ba? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. So yung trust and confidence ko kay Attorney Kaufman, nandun pa rin po ba? Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Next, we have Sir Julius Paco, Tagbagada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po? Yan po mga tambay, ang malinaw na sagot po ng ating Vice President. Talagang yung pagiging abogado po ni Nicolas Capman ay pinili, choice po o choose ni dating Pangulong Duterte. Sumusunod lang daw po ang Vice President sa agustuhan po ng dating Pangulong Duterte dahil siya po ang pumili at yung pagiging abogado po at yung legal team ay nagagampanan naman daw po na ayon sa Vice President. Sumusunod lang po sila sa utos po ng dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una sila raw po ang nag-a-arrange sa lahat dito po sa ginagawa po ng team, ng legal team po ni Attorney Capman. Kaya nga lang po, siyempre po bilang Pilipino, dahil po napakahirap pong tanggapin na ang dating Pangulong Duterte ay naipadala dyan dahil po sa grabing pamumulitika, hindi po ba? Kung ibabalik tanaw lang po natin, yung grabe pong ginawa pong proseso po ng gobyerno na sabwatan, hindi po ba? Gusto nga po natin, kung tayo nga pong masusunod, talagang gusto po nga natin kung talagang pinagdidiinan po ng mga nanggigipit sa kanya kasama ang gobyerno natin, sila naman yung nasa kapangyarihan ngayon. Di po ba? Kung ang Pilipino po ang tatanungin, mas gusto po natin sa Pilipinas siya nililitis. Di po ba? Yun po ang tamang proseso. Litisin ka muna sa bansa mo. Pag hindi ka na kayang litisin sa bansa mo, saka ka humingi ng tulong. Hindi pinatapon mo muna Hindi pa man lang din nalilitis sa bansa. At yung mga reklamo na sinasabi nila, hindi man lang nilitis sa ating bansa. Meron tayong judicial. Di ba? Yun lang po nakakalungkot. At kidnapping pa ang ginawa nila dyan. Di ba? Yan ang lumalabas po sa findings Pero sana nga po, tugunan din po sana ni Attorney Capman ito pong issue po ni Ma'am Hanilet. Sana, bilang ikaw ay abogado at pinili ka ni dating Pangulong Duterte, sana lahat ng pamilya, lahat na nagmamahal, parte po kasi ng pamilya parte. Di ba? Lahat sana, wala ka sanang sinisino at pinipili. Yun lang naman ang gusto ng mga Pilipino. Di ba? Na merong isang magulang na may anak po dyan ng dating Pangulong Duterte na si Kitty. Di po ba? Sana man lang po mapagbigyan. Dahil yan po'y kinakasama po ng dating Pangulong Duterte yan. At siyempre, bilang isang katulad po ni Ma'am Hanilet, siyempre gusto niyang makita yung kanyang tinuturing na kanyang kabiyak. Hindi po ba? Dahil sa haba ng panahon din na pagsasama nila.
Kaya nga po sila nabiyayaan ng isang anak sa pamamagitan po ni Kitty, di ba? Veronica Kitty Duterte. Yun lang naman po ang kinasasama ng loob ng mga Pilipino. Yung ginawa ng ICC, sana pinagtanggol mo man lang. Kung kagustuhan ng ICC, nagbigay ng hatol o desisyon ng ICC na hindi papasukin si Ma'am Hanilet, di sana man lang ipinagtanggol mo bilang ikaw legal team ng Duterte. Hindi po ba? Kaya lang po, hindi na po nila tinutukan yung issue na yan, mga kababayan. Pero dito po, sa ginawa ng ating Vice President, malinaw naman po yung pahayag niya. Sumusunod lang siya sa kagustuhan ng dating Pangulong Duterte. Dahil ang tiwala ni dating Pangulong Duterte ay ibinigay na po dito kay Atty. Nicolas Capman. At sana po yung iniisip po natin ay huwag mangyari. Huwag po sanang bumalimbing at huwag po sanang bumaliktad itong abogado na ito. Dahil po marami pong issue ang umuugong din po rito kay Atty. Capman, di ba? Na ito po ay dating abogado rin daw po ito ng mga Marcos. At marami po nagpapatotoo na siya po ay naging abogado o legal counsel din o isang abogado ng pamilya Marcos sa pangunguna po ng dating First Lady na si Madam Imelda Marcos. Hindi po ba dahil sa mga kaso po nila na isang damukal din po ang kaso nila sa labas ng bansa. Sana po hindi po siya magamit sa politika at sana yung tiwala ni dating Pangulong Duterte dito kay Nicolas Capman ay hindi po mabahiran ito ng politika at lalong-lalong hindi masuhulan ng pera. Dahil alam naman po natin, ang gobyerno po natin ngayon ay sanay na sanay magwaldas at magubos umano ng pera ng bayan para po sa mga pangsarili nilang interes politikal. Hindi po ba? Ganyan po kasi nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ginastusan nila umano yan ng pera ng taong bayan, pati eroplano, pati pagpapadala, lahat. At meron din pong umuugong dyan umano na napakarami daw pong pera ang naibigay dyan umano sa ICC. May katotohanan po ba? Malalaman naman po yan. Yan naman po ilalabas ang katotohanan, mga kababayan. Lalabas at lalabas, lalong-lalo po sa tamang panahon. May tamang panahon po para dyan. Lalong-lalo po kung wala na sila sa kapangyarihan. Mau-audit po yan. At lalabas ang katotohanan dyan. Hindi po ba? Sana, hindi naman po magtatagumpay ng pangmatagalan itong mga masasama na plano nila, lalong-lalo politikal na ginawa nila sa dating Pangulo. Di po ba, mga kababayan? Kaya dito po, umaasa po ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo po siyempre sa pahayag ni Vice President na pati po sila, ang pamilya nila ay sumusunod lang po sa kagustuhan ni dating Pangulong Duterte. Dahil po personal na si dating Pangulong Duterte mismo ay nagtitiwala dito kay Atty. Nicolas Capman, mga katambay. Sana hindi po bumaliktad at sana rin po gampanan ni Atty. Nicolas Capman yung hustisya na talagang grabe po ang ginawa. Una-una, wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Hindi na po tayo kasapi niyan. At pangalawa, hindi rin po nasunod ang pangunahing rules o batas na sinusunod ng ICC, yung Rome of Statutes. Hindi po nasunod yan. Dahil una-una, hindi po nila pwedeng pangunahan na usigi ng isang katulad ni dating Pangulong Duterte nang hindi po nag-uumpisa ang proseso sa ating bansa. Ang ating bansa ay umuusad at nagpapanksyon ang ating judicial. Ang ating Korte Suprema ay nagpapanksyon. Hindi po baldado ang ating judicial at ang ating batas. Dapat, di po ba, ang dating Pangulong Duterte ay sa Pilipinas muna nililitis bago po ito litisin ng isang sinatawag na ICC o International Criminal Court. At hindi rin po nasunod ang proseso ng kanilang pagtanggap. Tinanggap po nila na hindi tama ang proseso ni dating Pangulong Duterte na hindi mala nakakuha ng due process sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya po sana mga tambay, malalim na politika po kasi ito Yung nangyayari po kay dating Pangulong Duterte ay political po ito. Pagpapabagsak po ito doon sa sinasabi po ng mga kalaban politikal. Dahil nga yung sinasabi ng Vice President, magmula nung makabalik sila sa kapangyarihan, ay ayaw na daw po nila ito umanong mawala sa kanilang muli.
ganyan po sila daw kagahaman, ganid sa kapangyarihan. Nangyayari naman yata ngayon yan. Nakikita naman po natin Di ba? Ang takbo ng gobyerno natin ay puro political, korupsyon. Diyan po nakatutok ang administrasyon po ngayon ni BBM. Di po ba? Korupsyon, politika. At meron pa pong bonus na pulburon at coke, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang nilinaw po ng ating Vice President tungkol po rito sa issue at kaso ni dating Pangulong Duterte na sana po ay sa lalong mabilis ay malagpasan po at ang ICC ay hindi po sana sila magtagumpay kasama ang sabwatan ng gobyerno natin umano. Hindi po sana sila magtagumpay sa ginagawa nilang panggigipit at pamumulitika sa dating Pangulong Duterte. Sana ang katotohanan ang maghari, hindi po ang kasamaan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po at sa mga nagla-like, share and subscribe. Sana po patuloy niyo po subaybayan ang ating Tambayang Makabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio na Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Jem Aris na United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. At siyempre po yung dasal at panalangin po, magkaisa po tayo na manalangin at magdasal na maingatan po ang pamilya. Ang pamilya Duterte mga tambay, yung Vice President, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na malagpasan po sana niya ang ginagawa pong panggigipit ng ICC at ng ating gobyerno sa kanya. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at mailayo po siya sa kapahamakan, mga kababayan. At makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At tayo rin po mga kababayan, magdasal po. Ipagdasal din po natin ang ating pamilya at ang ating mga sarili na maingatan po tayo sa kapahamakan. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.